Guys, for today's video, another loan app ang pag-uusapan natin dahil sa gusto ko sanang alam nyo kung paano yung mga galawan ng mga online lending app. Para naman magkaroon kayo ng information at makapag-decide kayo properly. Kasi diba, syempre, kung alam nyo na yung details about this loan app, at least alam nyo kung ano yung papasukin nyo just in case na manghiram kayo dito sa mga lending app na to. Okay, for today's video, ang pag-uusapan po natin ay si GZ Lending. Hindi naman na siya ganun kabago, but bago para sa atin kasi this is our first time to review it. Sabi dito, up to 50,000 pesos daw ang pwede nating mahiram. Kaya lang, ang tanong lang dyan ay, kamusta ang interest? Kamusta ang loan term? Especially the loan term kasi madaming online lending app ngayon ang 7 days lang. So yan ang pag-uusapan natin today. Samahan niyo ako. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so GZ Lending. Ito guys, trinay ko nang i-search over the internet kung meron silang website and wala po akong nakita, sadly. So magre-rely lang tayo sa information na makukuha natin over sa app nila and at the same time dito sa Google Play Store. Plus mga feedback na rin coming from the ratings nitong GZ Lending app. Okay, pag sinearch nyo sa Google Play Store, yan, GZ Lending Cash Loan App. Nakalagay dito, Gulzara Lending Investor Corporation daw. Click natin yung what's new, tapos scroll natin dito sa baba. Ito yung company information niya. Company name is Gulzara Lending Investor Corporation. And then, ito yung SEC registration number niya and yung certificate of authority niya, which is yan. And then, yung office address nila ay, ito, 99C, Buen Consejo Street, Mandaluyong, Manila, 1550, Philippines. Ayan. And kapag titingnan naman po natin siya sa SEC website, and syempre makikita po natin siya, which is ito po. But then again, katulad po lang mga sinasabi ko lagi, hindi naman ibig sabihin na fully registered ka sa SEC, makatarungan na ang interest na pinapataw nila sa mga loan service nila. So kaya, nandito tayo ngayon para tingnan. Okay, sabi dito, borrow from 2,000 pesos up to 50,000 pesos. And then, the minimum annual percentage rate daw nila, minimum na APR daw nila, ay naglalaro lang ng 18.25. And then, the daily interest is 0.05%. So, kung 0.05% ang daily interest, magkano yun? 0.05 times 365 days, lumalabas po nasa 18.25% nga lang po talaga. Sabi dito. And then, ito, repayment periods daw ay 91 to 365 days. Eligibility, kailangan of legal age, meron kang cellphone, stable source of income, good credit standing, and yeah, cellphone para makapag-apply. So, dinownload ko na po yan. And again, napaka-straightforward naman po. Pare-parehas naman po lahat ng online lending app. So, pagka-download nyo, ilalagay nyo yung phone number nyo, bibigyan kayo ng OTP, i-register yung information nyo. Pagka-register ng information nyo, maghahanap ng contact reference, and then after contact reference, KYC, wherein you're going to have face verification, and then ID, tapos maglalagay na kayo ng withdrawal details, and then eto, babagsak tayo dito sa offer page na to, wherein may kamukha po siya, and parang parehas na po yata talaga silang lahat. Ganito po talaga, hindi ko alam kung bakit. So, ito po, nabigyan po ako ng credit limit na 3,000 pesos. And then, meron daw pong loan term na 3 terms or 4 terms. Parang, ang masasabi ko lang dito ay kung ilan yung term na binigay sa inyo, -1. Kasi yung last term po, butal na lang po talaga. But, siguro the good thing here is hindi to katulad ng ibang lending app na nakikita natin na 7 days. Though, yeah, sort of, after 7 days magbabayad ka, pero parang almost equally distributed sa remaining term. For example na lang po, itong 3,000 pesos. So, yung first na pagbabayad ko dito ay 1,799 pesos. And then, after 7 days again, another 1,800. Tapos yung huli, yung piso po ay sa December 12, 2026. Talagang sadyang sinicircumvent yung loan term. Ang masasabi ko na lang po dito, compared sa ibang mga lending app na na-review natin na 7 days na ganito rin, na nagsisircumvent din, at least ito po, yung other terms na available ay almost equally distributed siya. So, nasasabi natin na kahit paano naman nahihiya po sila. So, if we select naman yung 4 terms, ayan, ganun din po. After 7 days, 1,299. After
another 7 days, 1299. After 7 days again, 1301. Tapos, yung piso ay sa 2027 pa po yung due date. Grabe, yun lang masasabi ko po dito. And then, ito po yung fees. So, sa first payment po natin na 1299, ang mababawas lang po sa principal ay 750. And there's a service fee daw po na 250 plus the interest na 299. Second repayment period, ganun din po. Sa last is piso. Tingnan nyo na lang po to. Usually kapag established na company ka, ayan, kunyari kilala ka, dumadaan sa QA ang mga processes, yan. Hindi lang po isang mata ang tumitingin. Pero tingnan nyo po dito, instead na interest, nakalagay interset. Ano po yung ibig sabihin ng interset? Interest po ba to o another service fee interset? May ganun. Di ko alam. Pero ako po sa pananaw ko po, feeling ko interest po to. Anyway, yeah. So, yung makikita po natin dyan, yung breakdown ng repayment natin. Siguro, para sa tingin po natin, okay na po dahil 3,000 po natin makukuha ng buo. Pero nagkakamali po tayo. Sa 3,000 po, magkakaroon pa po ng deduction yan. Ang matatanggap na lang po dito sa 3,000 ay around 2,200 na lang po. Thus, meron ng kinaltas na 800, tapos pagbabayarin pa po tayo ng, eto, katulad nito, 1,299 every 7 days. Sobrang taas na po ng service fee and interest. So, kung i-calculate po natin yan, 1,299 times 3 minus yung makukuha po natin na 2,200, nasa 1,697 po ang service charge and interest. I-divide po natin yung sa 2,200. Yan, nasa 77% po sa loob ng 21 days. I-divide po natin yan by 21 days, lumalabas po na 3.67% ang interest and service charge. Kung kukunin po natin ang APR, i-multiply po natin by 365, ayan, nasa 1,341%. So, yeah, ganun kalaki ang interest. Silipin po natin kung kamusta po ang feedback ng mga customers ni GZ Lend. Ito po, galing kay Christian Lunaco, I applied for a loan of 3,000 but only received 2,200 because the interest was deducted in advance. Despite this, I am still required to pay the full 3,000. Deducting the interest upfront while charging the full amount is misleading and unfair practice. I will not be using this app again and cannot recommend it to others. So, yan, nakita po natin na grabe po yung service charges and interest. Sa tingin ko po, hindi po ito uubra para sa akin. I mean, kung ako po manghiram dito, definitely, hindi ko po ito kukunin. Kahit siguro emergency po, hindi ko po gagawin to. Maghahanap po ako ng ibang legit na online lending service na makapagpapautang sa akin ng makatarungang interest. Nandyan po yung mga legit natin, mga BPs, Home Credit, mga G-Loan, yan, Maya. Ako po, I would recommend those lending app instead of going dun sa route ng mga online lending apps na katulad nito. Okay, for our question of the day. So, nakita nyo po, di ba, yung app may maling spelling? Ano pong masasabi nyo dyan? Pag ganyan na expected sa isang company na formal and proper, tapos makakita kayo ng ganitong kaliit na detalye na wrong spelling, ano yung usually na magiging impression nyo dito sa mga ganitong kumpanya? Ayan, let me know sa comment section sa baba at may chance po kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway and also sa ating cellphone giveaway, which is last na po for the month of August. Before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Ayan Portes at Ayan Portes 8665. Sabi po niya, shoutout po dito sa Catanawan, Quezon Province. Kay Ayan Portes, shoutout po sa inyo at sa mga kababayan po natin dyan sa Catanawan, Quezon Province. Thank you so much po for watching and supporting my channel. Maraming salamat. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala na ng problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!